Mga sign na meron na siyang iba. Lambing editions. May mga taong sadyang malambing sa isang relasyon, pero pag ang jowa mo ay sadyang hindi ganon, mag-isip-isip ka na, malamang sa malamang ay meron na yung iba. May 3 signs na ang partner mo ay meron ng iba, pero pinipilit niyang pagtakpan ang kalokohan niya sa pamamagitan ng paglalambing. Masashock ka sa sasabihin ko. Sign number 1, surprises and gift. Yung out of nowhere, tapos bigla na lang siya malambing sa'yo and bigla ka niyang sinusurprise ng mga flowers, mga gift, tapos makikipag-date siya bigla sa'yo. Nang normal, hindi naman niya ginagawa sa'yo. Isa kasi to sa mga ways para mabali yung attention mo sa pangangaliwa niya dahil syempre, magfo-focus yung attention mo sa kilig na nararamdaman mo. Kikiligin ka, of course, diba? Kasi may attention siyang binibigay sa'yo and very romantic, diba? Para nanliligaw siya, pero hindi mo alam, yung 2 bouquet na binili niyang bulaklak sa'yo ay isa para sa'yo, para sa kabit niyo yung isa. And pangalawang sign, maasikaso. Yung todo siyang mag-asikaso sa'yo, na dati naman ikaw yung kumikilos. Andyan yung ipagluluto kanya, tutulungan kanya sa mga gawaing bahay, at yung iba pa nga, mamasahiin ka pa niya. Siyempre, ikaw naman, gusto mo lahat yun, diba? Kaya yung mga bagay na pwede mong paghinalaan, hindi mo na yun mapapansin kasi mas ini-enjoy mo yung mga pag-aasikaso niya sa'yo at ayaw mong sirain yung mood niya para linawin yung mga hinala mo sa kanya. Dahil pa kapag nagtanong ka, sasabihin niya sa'yo, hindi mo ba na-appreciate yung ginagawa ko sa'yo? And then, iniintindi mo yung panghinala mo and ikaw yung naging kontrabida. And finally, yung pangatlong sign, ito yung hindi mo ini-expect. Yung SEX. Madalas sa atin, ang alam natin pag meron ng iba partner natin, wala na siyang gana sa lovemaking kasi meron na siyang iba. Well, kabaliktaran yung ibang tao. Para mapagtakpan yung pangangaliwa, makikipagtalik sa'yo. Para naman sa ganun, manipulate ka nila. Mas magpe-perform siya sa'yo. Mas gagalingan nila. The psychology behind of this is imposibleng meron na siyang iba kasi gigil siya sa'yo, diba? Kasi kung meron na siyang iba, dapat sa'yo wala na siyang gana. Diba? Intimate pleasure pagdating sa kama. So, mawawala talaga yung attention mo sa pangangaliwa niya kasi kahit pa may mga pruweba ka nang nakita at yung mga kutob mo, lahat yun mawawala dahil intimate siya sa'yo sa lovemaking. Kaya babaliwalain mo lahat yun. So habang todo sa performance ang partner mo at ang init-init niya sa'yo and super intimate niya sa'yo, hindi mo alam na yung kabit niya, yung iniisip niya, di ba? Itong 3 sign na to ay strategy para ma-attention mo yung attention mo sa totoong pangyayari. Isa itong uri ng manipulation na gumagamit ng pleasure o sarap or saya or happiness para lang mapaikot ka. Mas madali kasing i-push ang mga hinala mo na meron na siyang iba kapag hindi ka na masaya. Siyempre kapag hindi ka niya sinusurprise, hindi ka inaasikaso, hindi ka dinidate, hindi ka niya inaasikaso sa kama, mas maghihinala ka at mas may rason ka para mag-imbestiga. Mas magiging critical ka at mapanuri sa mga kilos at galaw niya kasi hindi ka masaya. Pero kapag masaya ka, maghihinala ka pa ba or kontento ka? Madalas pa nga, ipagtatanggol mo pa siya sa sarili mo kapag may nakita at nabasa kang chat niya sa kabit niya. Ikaw pa nga mismo sasabi sa sarili mo na wala lang yun. I'm sure hindi niya gagawin yun. Alam kong ramdam kong mahal niya ako at hindi niya kayang gawin yun sa akin. Ipagtatanggol mo siya sa sarili mo, di ba? Ang manipulation ay pagkukunwari at pagbabalat kayo.
Bibigyan ka niya ng makikinang na bagay, makikinang na salita hanggang sa masilaw ka para hindi mo makita ang totoong pakay niya. Palagi mong tatandaan, hindi lahat ng makinang may halaga. Madalas, ang akala mo diamante sa kinang pero ang totoo, puwet ng baso lang pala.